What's this? Ito ba yung panghugas ng ano? Ng puwet ng kawali? Adiri! Hindi naman natin kailangan ng halo-halong mga ingredients, halo-halong mga skin procedures. Ginagawa niya. Nakakahiya, may nag-screen record pala sa live ni Wim. Ayan o, Holy Mother, inihian si Holy Father, Easy Blue comment. Nasa panaginip ko kasi na umiihi ako sa inidoro. So, sa inidoro ako umihi. Okay, so kung maalala nyo, ginawa ko to ng skit, no? Yung habang tulog tayo, hindi ko lang kung naranasan na ito, habang tulog tayo, akala natin na naginip lang tayo na umiihi. Pero sa totoong buhay pala, talagang nilalabas natin yung ihi natin. Kadalasan to sa mga pasyenteng merong UTI, also sa mga kabataan, usually sa childhood yan. Ako personally, naranasan ko to nung bata ako. And sa mga pasyenteng merong malaking prostate. Kasi kapag malaki yung prostate natin, kadalasan maraming ihi yung natitira sa pantog. Kasi nga, barado ng malaking prostate eh. So, yung mga kalalakihan, hindi nila masyadong mailabas lahat ng ihi nila. So, pag matutulog na sila sa gabi, yung iba sa kanila, umiihi habang tulog. Sa inyo ba, nangyari nyo na rin yun? Na naginip kayo, tapos pagising nyo? Totoo pala. Tapos sa panaginip mo, no, lumalangoy ka sa dagat. O kaya nagpupunta ka sa CR, nagbubukas ka ng inidoro. Tapos kaya nga sabi ko doon sa video ko, kapag nakita ka ng inidoro sa panaginip mo, red flag yan, huwag mong itutuloy. Adiri! Pitaka! Buti na lang may nakuha pa siyang 50 mukhang petsa de peligro na to. So sa mga pasyenteng may mga ganito po, no, mga kapal na skin sa talampakan, madalas yan kapag nagsusot kayo ng sobrang sikip na mga sapatos or mga footwear. Sobrang diin ng pressure and matagal kayo naglalakad. Ang tendency ng skin sa paa, magpo-form siya ng sobrang daming layers of skin. Kasi nga po, protectionan niya yung paa mo sa sobrang pressure and sa sobrang higpit ng sapatos. Maganda kung regularly kayo mag-apply ng mga moisturizer and mag-exfoliate kayo ng mga paa ninyo. Uy! Alam niyo ho ba na ang matagalang pag-inom ng alak ay maaaring makasira sa inyong liver kung saan ito ay maaaring magdulot ng tinatawag na alcoholic liver disease? Tingnan yung mata ng pasyente, guys, no? Sobrang dilaw nung kanyang dapat puti ng mata yan, di ba, yung tinatawag nating sclera. Pero sa kanya, hindi na. Wala nang kakulay-kulay na kulay puti. Lahat dilaw na. Sobrang dumi, sobrang dilaw. Although may mga pasyente tayo na medyo madumi talaga tingnan yung sclera nila, yung puti ng mata. Huwag natin pagkakamalan yun sa mga liver cirrhosis or sa mga pasyenteng may liver failure. Kaya maganda kung napapacheck pa rin talaga sa mga gastro kung nagsususpetya tayo ng mga gantong jaundice. Tawag kasi dito jaundice yung mata nila. Nangyayari to sa mga pasyenteng sira na yung atay kasi kumakalat na yung toxin sa dugo and naapektuhan na yung kulay sa mata. Of course, kapag sira na ang atay natin, pwede maipon yung tubig sa tiyan, pwede maipon yung tubig sa baga, mahirapan tayo huminga, pwede magkaroon ng pamanas. Ang dami pong komplikasyon, kaya alagaan po natin yung ating mga atay. According sa American Heart Association, up to 2 drinks per day lang sa lalaki at 1 drink lang sa babae per day. Pag sinabing 1 drink, ito yung kanilang measurement. Yan. So, dapat hindi lalagpas dyan per day. Kasi baka sabihin nyo, Dok, 1 drink per day lang ako. Pero 1 litro pala ng 1 litro pala ng JD, tapos sinaluan pa ng Coke. Masama po yan. Kahit sa mga pasyenteng may mga alcohol dependence, maganda po kung lagi natin silang i-remind. Bawas-bawasan or tigilan na talaga ang pag-inom ng alak. Parang mabaho ang hininga. Ang tinutukoy niyo dyan, yung hininga ko. Sa totoo lang, Mi, sa buong katawan ko, pinaka-gifted talaga ako sa bunganga. Yung tipong gaganto ka, nilawayin mo ganyan. And then, pag natuyo, nahanginan, and then natuyo na, ang bantot, nakaka-experience na ba kayo na meron kayong kakis? Alabing-labing! Naiwan dito yung mga mga apelido nung kahalikan mo. Tapos natuyo. Tapos, Una, lagi kayong kakain ng citrus fruits. Pangalawa, kailangan pag binabrush nyo yung teeth nyo, siguraduhin nyo yung mga singit-singit talagang wala. Kapain nyo ng dila nyo. Totoo naman. No? Pangatlo, focus na focus kayo sa dila nyo. Sa dila, ang may pinakamaraming germs. Actually, sinasabi ng mga dentist na nakakausap ko, isa rin sa mga tinutubuan ng mga bakterya and nagkakos ng bad breath is yung mga sulok-sulok ng ngipin. Ito yung mga parts ng ngipin na halos nakatago na. So, kunyari dito,
sa bandang molars nyo, yung mga bagang nyo. Di ba may mga sulok-sulok, may mga kanto-kanto dyan na nalilimutan natin tanggalin yung mga tinga-tinga. Minsan kala natin wala ng tinga kasi wala tayong nafe-feel. Pero pag tiningnan mabuti, may mga sobrang liit na particles. And yung mga particles na yun, kapag nagkumpul-kumpul yun, pwede yung tubuan ng mga bakterya. And kapag maraming bakterya doon, syempre mabaho yung amoy. Senaryo, yung alis ka na pero nag-aya pa siya. Mahirap tanggihan. Be, alis na ako, Be. Kevin. Papapagod ka muna bago ka umalis. Hala, sure ba? Sure ka ba? Oo naman, 30 seconds na tapos ka na eh. Ay, di ka sure. Bakit? Ah, syempre gagamit ako nito. Ano to? Ito na naman yung Drive Max, Drive Max! Pagod ka talaga niyan, boss. Ito, ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Okay, so again, ito na naman, nakikita ko mga Drive Max, mga pampatamis ng pagsasama. So ito, according sa kanilang online shop sa Lazada, Drive Max Plus, 420mg capsule. 4.9/5. Wow! Enhances sexual health, natural ingredients for better health. Enhances sexual health, natural ingredients for better health, supports a healthy lifestyle, convenient and easy to take. The item was so great. Packaging is great as well. What the dog doing? So sa kanilang packaging, sabi meron tong horny goat with ginseng. Actually, itong ginseng, isa yan sa mga usual component, di ba, ng mga gantong mga supplement. Ang ginseng, halo-halo pa yung mga studies dyan. Yung iba, nagsasabi, okay daw, nakaka-promote daw ng sexual health sa kanila. Yung iba naman, wala sila nararamdaman ng pagbabago. Pero ang ilan sa mga potential benefits nito, isa itong uri ng antioxidant. Again, pag antioxidant, nakakabawas yan ng oxidative stress ng cells. Kahit pa paano may iwasan yung mga cell damage. May mga studies na nagsasabi na nakaka-enhance daw to ng immune system. So, kapag mas maganda immune system, malayo sa sakit. And yung iba din nagsasabi na nakaka-enhance daw to ng energy. Pero again, sobrang iba-iba po ang studies. So, mas maganda magpapacheck muna sa doctors nyo kung pwede kayo mag-take ng mga gantong supplement. Also, as a reminder, hindi lang po mga kalalakihan yung nakakaranas ng medyo nababawasan yung kanilang libido. Marami rin po ako mga patients na na-encounter before na babaeng patients ang nagre-reklamo sa akin or nag-express ng kanilang concerns regarding sa pagbaba ng kanilang sexual drive. Natural naman ito nangyayari sa mga pasyenteng merong hormonal changes. Nangyayari po talaga sa kanila yan. Also sa mga pasyenteng medyo nagkakaedad na. Also sa mga pasyenteng may uncontrolled diabetes. So kahit babae, kahit lalaki, talaga po maapektuhan yung inyong libido. And of course, kung meron kayong mga episodes ng anxiety and depression. So, pwede naman kayo mag-take ng mga ganito. Basta ipapacheck muna sa doctors and walang mga kakaibang karamdaman. And of course, dapat sasalihan ng regular exercise, pagkain ng tama, and yung laging pag-take or pag-inom ng mga maintenance nyong gamot. Pinakamasakit na nangyari sa akin at hanggang ngayon hindi ko matanggap. Sabi ng doktor ko, stage 5 ng aking CKD. Pag sinabing stage 5 na chronic kidney disease, yan po yung mga pasyenteng kailangan na talaga i-dialysis. Kasi hindi na gumagana yung kanilang bato. So, may machine po na kung tawagin ay dialysis na magsisilbing artificial na kidney ng pasyente para masala yung kanyang dugo para mabuhay siya ng tuloy-tuloy. 2 months before, nagkaroon ng acid reflux. Tapos naresetahan siya. So kung makikita natin, meron siyang bandage dito, no? So kinabitan na po siya ng catheter para ma-connect na yung dialysis machine dito sa ugat niya, dito sa may leeg. So diyan po nagkakaroon ng palitan ng dugo galing sa katawan niya, papuntang dialysis, and sa dialysis, pabalik sa katawan niya. After ng reseta, wala nagbago. Konting kilos pa lang, hinahapon na agad ako. So, kadalasan po, iyan po yung mga unang senyales. Medyo humihina na yung function ng kidney kapag hinahapon na kayo. Kadalasan kasi sa mga pasyenteng may CKD, nagkakaroon sila ng tubig sa baga. So, nagkakaroon ng tubig sa baga kasi hindi matanggal sa katawan yung sobra-sobrang tubig na iipon sa iba't ibang parte ng katawan. And isa na dyan yung baga. Then, isang gabi, hindi ako makatayo, naghahabol ng hininga. Konting oxygen lang ang pumapasok. Tapos tinakbo na agad ako sa ospital. Dito nagumuho yung mundo ko. Hindi ako nakabasa sa sarili ko, kundi sa 2 years old kong anak. Kahit dati po, nung nasa isang hospital ako sa QC na center po yun ng mga dialysis patient and mga kidney transplant patient, yung hospital na yun. Napakarami po talagang pasyente na may CKD. Since 2018 po ako andun, pero lahat po ng klase ng CKD patients nakita ko na bata, bagong silang, teenager, 20s, 30s, hanggang sa mga matatanda, 70 years old. Ako, isa sa pinaka-pinaniniwalaan ko kung bakit tumaas po yung kaso ng CKD ngayon ay dahil sa pagdami ng mga pagkain na kung tawagin ay
processed food. Isa lang naman yan sa mga dahilan or sa mga risk factor. Pero ako, yun talaga yung pinaka-tinitingnan ko ngayon. Sobrang bilis po kasi ng buhay ngayon. Sobrang daming stress. Sobrang daming demand sa work. Kinakain natin at pinapasok natin sa katawan natin. Hindi na natin nababantayan. Kadalasan, lagi tayong nag-grab, nagpa-fast food, tapos junk foods, pansit canton, soft drinks, lahat na kinakain natin para lang mabusog tayo ng mas mabilis kasi nga sobrang taas ng demand sa trabaho. So kapag naipon po yung sobra-sobrang sodium, sobra-sobrang mga preservatives, sobra-sobrang mga chemicals, of course, pwede ma-trigger yung pagkasira ng kidney natin. Guys, alam nyo ba na dapat laging moisturize ang ating skin para magmukha tong healthy and bright looking? Hindi naman natin kailangan ng halo-halong mga ingredients, halo-halong mga skin procedures para ma-attain natin ang glow up mo. Ako, para moisturize ang aking skin, ang lagi kong ginagamit is Vaseline. Meron kasi itong Gluta-Glow technology na nakaka-help para mag-brighten and matanggal ang mga dark spots. Meron din itong Hyaluron para laging moisturize ang aking skin. And pinaka-favorite ko yung Serum Burst technology kasi hindi siya malagkit pag in-apply sa balat. Kaya naman, as a healthcare professional, I highly recommend Vaseline Gluta-Hya para laging protected at healthy ang skin. What's this? Ito ba yung panghugas ng ng puwet ng kawali? Kaka-discuss lang natin ng dapat very mild ang pagtututbrush. Me, when I purposely destroy my enamel. Correct. Yun po yung layer ng ngipin. Pwede talaga masira. And kapag nasira yon, very prone sa pagkakaroon ng mga cavities, ng mga infection, mga iba't ibang klaseng dumi. Bukod sa ngipin na nasisira, pwede rin po masira yung gilagid o yung gums. Kapag sobrang diin natin mag-toothbrush or kung gumagamit tayo nitong mga panghugas ng plato, pwede magkaroon ng gingivitis, pwede mamaga yung ating mga gilagid. Huwag nyo po tutularan to. Buong-buo yung yung plema. Nakakaya pag ganyan yung tunog ng ubo mo sa classroom What the dog doing? Ginagawa niya. Talagang sinusubok ang lakas ng katawan. Boss, isa lang ang buhay hindi ka pwedeng mag-respawn after nyan. Sinusubukan niya ba tunawin yung plema sa pamamagitan ng Yossi? Again, kapag sa mga pasyenteng sobrang chronic na naninigarilyo, ibig sabihin sobrang tagal na, taon na talagang lumipas, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na COPD. And kapag meron kang COPD, sobrang dami mo mag-produce ng plema nang walang dahilan. Nangyayari lang yun kasi sobrang maga yung lining ng baga mo. So kahit wala kang infection, may plema ka. Diba usually nagkakaubo tayo kasi may infection. Pero sa COPD, since magang-maga yung lining ng baga, lagi siya nagpuproduce ng plema. And kapag lagi ka may plema, lagi ka may ubo. And bukod dyan sa mga COPD, sira din po yung mga parte ng baga nila. Ang baba ng function ng lungs nila. So hirap na hirap sila huminga. Again, sa mga gusto po mag-quit sa pag-yosi, meron po tayong mga tinatawag na smoking cessation units. Yan po yung makikita nyo sa mga government hospital or kahit sa mga private hospital. Itanong nyo lang po and sabihin nyo gusto nyo mag-quit sa paninigarilyo, pwede po nila kayo matulungan. Honey daw, nilagay sa mata, pwede daw sa cataract, glaucoma, floaters, blurry vision, dry eyes. Wala pong enough studies, wala pong mga ebidensya na nagpapatunay niyan. And of course, kung lalagay niyan sa mata nyo, baka magkaroon ng infection. Remember, very vulnerable po yung mata natin. Wala masyado yung protection. So, huwag natin lalagyan ng kung ano-ano. Kung meron kayong mga cataract, glaucoma, blurry eyes, dry eyes, may mga tamang gamutan po dyan. Pwede nyo po yun itanong sa ating mga OFTA. Bagong trend na naman to, TikTok! Ano ba yan? Pero mukhang masarap Sting now, palpitate later. Sting plus Bear Brand plus Cobra plus Red Bull. San Pedro. Naalala ko pa to Ngayon dialysis patient na ako at the age of 23. Okay, again, itong mga Sting, mga energy drinks, Cobra. Again, kapag sobra-sobra po yan, pwede yan maka-apekto sa pagtibok ng puso natin. Pwede tayong magkaroon ng tinatawag na arrhythmia. So, nagiging irregular bigla yung tibok ng puso kapag sobra. So, again, naalala ko na naman yung nakita ko sa internet na dito lang sa Pinas na sobrang daming umiinom ng energy drinks pero tambay lang buong maghapon. Pero kung minsan nyo lang gagawin to, wala naman akong nakikita masama kasi isang bote lang naman yung ginawa niya, tapos isang Bear Brand. Pero kung araw-arawin nyo, tapos talagang sobra-sobra, yun po talagang pwede nyo makita si San Pedro ng maaga rin. Okay, so may halaman. Ito pre sa pool. Ako na yung bangon may dulaw. Ito
itlog ng kohol? Yun yung pagkakaintindi ko eh. Parang itlog talaga ng yung isda, yung bilog-bilog. So, parang kabyar, yan. Chaser. Okay, so itong ginagawa ni Bossing, ni Idol, syempre hindi to completely 100% safe kasi baka pwedeng may mga dumi yan, okay? Kasi hindi naman yan naluto ng maayos and galing talaga dito sa fresh na katubigan. Baka may makain siya dyan ng mga toxin, mga bacteria, o ano ng mga viruses, pwede sumakit yun dyan. So, wag natin gagayahin basta-basta. Kung ito ay kinakain niya, baka ibang uri na ng tiyan yung meron siya, baka sobrang lakas na. And kung nakakaya talaga ng katawan niya. Pero sa atin, of course, mag-iingat tayo. Huwag tayo basta-basta susubok ng mga ganito. Maganda kung luto and maganda kung talagang malinis yung ating mga kung ano-anong kinakain. Ginagamit ko to na nakaganto lang. Hindi ko sinusuksok kasi nahihirapan ako pag nakaganto. Hindi ko siya masyadong nakokot. Ito yung ginagamit sa mga di ba? Ng mga barbero. Mas paid pa rin to, ya? Kung may pimples din kayo, iwasan nyo na lang yung mga pimples nyo or wag na lang kayo magganto. Note, once a month lang ako nagaganto. Dermaplane facial. Ayan, tapos ang smooth ng mukha ko pag hinahawakan ko. Parang lumiwanag yung mukha. Never pa ako naka-encounter ng mga ganitong procedure na nire-recommend ng mga dermatologist kahit sa mga friends kong derma. I'm not really sure kung recommended by them. Basically, ang nangyayari dito is tinatanggal yung pinakaunang layer ng skin, hoping na magkaroon siya ng bagong layer. Parang other type to ng exfoliation. Diba sa exfoliation, tinatanggal yung mga dead skin cells. Pero dito talagang mano-mano or physically tinatanggal. Again, kung gagawin nyo to, mas maganda, syempre dapat malinis yung gamit, malinis yung mukha, and of course, dapat mag-moisturize. Very important kasi kapag dry, ang bilis niyan masira. Remember kasi kapag dry ang skin, pwede yan masira, pwede magkaroon ng infection, inflammation. And again, magpapacheck muna sa mga dermatologist kasi ako, honestly, hindi ko sure kung nire-recommend ba nila to. Never pa ako na-encounter ng ganito. Mumukbangin na natin to. Tumatay yung balahibo ko. Ang sakit niyan kung pag kinagat ka niyan. Ngangati na dito. Focus lang sa pagmaya kahit makati na. O, alam niyo na mangyayari sa inyo pag ganyan. Of course, hindi yan ligtas. Pwede nga rin kayo magkaroon dyan ng mga allergic reaction lalo na kapag naparami yung kagat sa inyo ng mga antik. Pwede mamaga talaga yung mukha nyo. And of course, yung dahon, di yan malinis. Siguro naman din yan nilunok, no? Sana. My alopecia areata is getting harder to hide. So, dami nun, laki na, no? kalbo na tayo, no? Mas hindi natin bagay itong gupitan to. Mas bangit tayo sa gupitan na. Nung nagpakalbo ako is nabawasan yung stress ko sa mga nahuhulog-hulog na buhat. So, siguro naman overtime. Dadaling dito. Sana, no? Eh, mahirap din. Okay, so ako po personally nagkaroon ako ng alopecia. Kung maalala nyo, meron akong lumang video na sinabi ko doon nagkaroon ako ng alopecia dito. So meron ako dito, maliit pa lang yun, noong una ganito, tapos naging kasing laki ng coin. Tapos ang ginawa ko nun is of course nagpa-derma ako, nilapit ko sa derma para mabigyan ako ng gamot. Usually ini-injectan po yan ng steroids, tapos pinapahiran ng mga pampakapal ng buhok. Common causes nito, stress. Okay? Na-stress kasi ako nung time na yun dahil training sa residency. Also kapag may mga hormone deficiency, mga hormonal imbalance, mga thyroid problem, and kung may mga kulang tayong mga nutrients sa katawan. Pero common na common talaga stress. So kung nakakaranas po kayo ng mga ganito, maganda po kung ilalapit sa mga derma para mabigyan ng tamang gamot. Huwag na po mag-self-medicate kasi sayang yung oras, sayang din yung pera. At diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong tutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I am Doc Alvin, signing out.